Vice President Sara Duterte, todo depensa sa ama, bagong legal move kontra ICC, nabunyag, ICC hearing malapit na, kampo ni dating Pangulong Duterte, may bagong strategy daw na inihahanda, pagsisara na ang Pangulo, hustisya para kay Digong tiyak na raw, Sara Duterte, handang banggain ang ICC para sa ama. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, wag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, isa na namang mainit na balitang usap-usapan ngayon patungkol nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang laban sa International Criminal Court o ICC. Ayon mismo kay Vice President Sara Duterte, may isa pang petisyon na ihahain ang mga abogado ng kanyang ama bago nga ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa darating na Setyembre. Ang layunin daw ng petisyon na ito ay para pigilan na tuluyang umabot sa paglilitis ang kaso ni Digong sa ICC. Hindi pa nila isinasa publiko kung anong klase ng dokumento ito kasi hindi pa nga raw ito na isusumite sa korte, pero malinaw na may isa pa silang alas na ibabato kontra sa ICC. Kung matatandaan, ito nga yung kaso na may kinalaman umano sa extrajudicial killings noong panahon ng giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Ngayon nakatakda siyang muling humarap sa ICC pre-trial chamber sa The Hague, Netherlands sa September 23. Sa araw na yon, pakikinggan ng tatlong panig, ang prosekusyon, ang depensa ni dating Pangulong Duterte at pati na rin ang kinatawan ng mga biktima. Pagkatapos nga ng hearing, may 60 days ang mga judge para magpasya kung tuloy-tuloy na ba ito sa trial o hindi. Pero ito nga ang interesting part. Ayon kay VP Sara, marami raw overseas Filipino workers ang nagbabalak pumunta mismo sa The Hague para magpakita ng suporta sa dating Pangulo. Hindi biro ang ganitong klase ng lakad kasi galing pa sila sa iba't ibang parte ng mundo. Pero handa silang sumugod para ipakita ang kanilang paniniwala at suporta kay dating Pangulong Duterte. Kung titingnan natin, parang naging malaking kaganapan ito hindi lang sa korte, kundi pati na rin sa mga Pilipino na nakatira at nagtatrabaho abroad. May mga nagsasabing dapat managot si dating Pangulong Duterte kung mapapatunayan ang mga paratang, pero marami rin ang naniniwala na political lang ang motibong nakapaloob sa kaso at hindi dapat ito umabot sa ICC dahil may sariling justice system naman ang Pilipinas. Nauna na ring naghain ng petisyon ang kampo ni dating Pangulong Duterte para sa tinatawag na interim release at ngayon ngay panibagong hakbang naman ang kanilang ihahain. Dito makikita na talagang puspusan ng kanilang legal team para hadlangan ang posibilidad ng paglilitis. Kung iisipin, hindi lang ito simpleng laban sa korte. Parang laban din ito sa opinyon ng publiko. Sa isang banda, may mga kababayan tayo naghahanap ng hustisya para sa mga biktima. Sa kabila naman, nariyan ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na matibay ang paninindigan na ipaglaban siya hanggang dulo. Sa darating nga na September 23, hindi lang mata ng mga Pilipino ang nakatutok dito kundi pati na rin ang buong mundo. Kasi kung sakaling tuloy ang trial, magiging isa ito sa mga pinakamalaking kaso na kinasangkutan ng isang dating pinuno ng Pilipinas sa international stage. Kaya abangan natin ang mga susunod pa na kabanata. Malapit na nga ang araw ng hearing at habang papalapit ng papalapit ang petsa, lalong umiinit ang diskusyon patungkol dito. Hindi lang sa social media kundi pati na rin sa mga komunidad ng mga Pilipino sa iba-ibang bansa. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Ito medyo mabigat din na usapan kasi nga politika pa din at pamilya ang topic natin. Sa larawan na nakikita nyo, andyan nga si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at si Vice President Sara Duterte. Pero hindi lang basta picture ito. May mabigat na pahayag kasi si Attorney Roque na nagbigay ng bagong kulay sa politika lalo na sa darating na 2028 elections. Ayon kay Roque, kapag daw si Vice President Sara Duterte ang naupo bilang Pangulo, siguradong hindi niya hahayaang mapahama ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay Roque, gagawin lahat ni Sara para mabigyan ng hustisya ang tatay niya, lalo na't may usapin pa rin patungkol sa posibilidad na maipadala si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands para harapin ang kaso kaugnay ng war on drugs. Ang tawag pa nga ni Roque dito
dito ay kidnapping. Kung babalikan natin mga ka-chenders, matagal nang mainit ang issue ng ICC o International Criminal Court laban nga kay dating Pangulong Duterte. Hindi lingid sa atin ang kampanya kontra droga noong panahon niya. Maraming buhay nga ang naapektuhan at dahil dito, maraming human rights groups ang nanawagan na managot ang dating Pangulo. Kaya kahit tapos na ang termino niya, nananatili pa rin nakabukas ang usapin kung dapat pa ba siyang panagutin sa international level. Ngayon isipin niyo na lang kung si Vice President Sara Duterte ang maupo sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Natural lang na protektahan niya ang kanyang ama, 'di ba? Anak siya at para sa kanya, hindi patas kung basta na lamang kakasuhan ng tuluyan ng ama niya sa The Hague. Pero dito nagiging mas mabigat ang tanong, ano ang magiging epekto nito sa hustisya at sa imahe ng bansang Pilipinas? Kung titingnan natin ang pulso ng netizens, hati-hati talaga. May mga sumasang-ayon kay Roque at sinasabi na normal lang naman na ipaglaban ni Sara ang tatay niya. Sino bang anak ang hindi gagawin yon, 'di ba? Pero marami rin na nagsasabi na kung may kaso, dapat panagutan ito, kahit pa sino ka pa sa lipunan. Ang hustisya raw, hindi dapat nakasalali lang sa kung sino ang nakaupo sa pwesto. Dagdag pa dyan mga ka-chenders, may isa pang anggulo ang relasyon ng mga Duterte at Marcos. Sabi ni Roque, kapag si Vice President Sara na raw ang naupo, siguradong hahanap siya ng hustisya hindi lang para sa kanyang ama, kundi posibleng magkaroon din ng impact sa Marcos camp. Kaya tuloy mas nagiging makulay at komplikado ang political dynamics sa bansa. Kung iisipin, hindi lang ito simpleng pamilya o simpleng usapin ng batas. Isa itong preview ng posibleng mangyari pagdating ng 2028 elections. Ang tanong ngayon, magiging mas makapangyarihan ba ang pamilya Duterte at paano maapektuhan ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan nila at ng mga Marcos? Sa huli mga ka-chenders, ito yung malaking picture. Kapag si Vice President Sara ang naging Pangulo, posibleng magkaroon ng banggaan sa pagitan ng interes ng pamilya at ng interes ng hustisya. At kung mangyari man yun, paano kaya titingnan ng mundong Pilipinas? Paano kaya maaapektuhan ang ating relasyon sa mga international organizations gaya nga ng ICC? Kaya habang papalapit ang eleksyon sa 2028, mas lalo nagiging intriguing ang mga ganitong balita. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang uupo, kung hindi kung paano haharapin ng mga susunod na leader ang mga malalaking issue na iniwan ng nakaraan. Kaya mga ka-chenders, isa lang ang malinaw. Mainit nga ang politika at mas mainit din ang mga usaping pamilya, hustisya at kapangyarihan na siguradong magtatagpo sa darating na panahon. And there you go mga ka-chenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!